Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 16. Acts 16, verse 16. As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had the spirit of divination and brought her owners much gain for fortune telling. She followed Paul and us, crying out, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." And she kept doing for many days. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the Spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out that very hour. But when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrates, they said, "These men are Jews and are disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us as Romans to accept or practice." The crowd joined attacking them, and the magistrates tore the garments off them and gave orders to beat them with rods. When they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban. Humihingi po kami ng talino. Hiling namin ang katotohanan po ninyo ay magningning sa aming isip at sa aming mga puso. Na ang inyong mga katotohanan ay amin pong maipamuhay. Tulungan po ang bawat sa amin. Tulungan po ang inyong abang lingkod sa pangangaral ng inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ang aming dalangin. Amen. Ang pag-ibanghelyo ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Iba't iba po yung pagharap po nito. No? And ang akala ng iba, ang gospel presentation ay, alam mo, sa mga misyonero lang. Kapag binabasa natin ang Biblia, ang gospel mula sa Genesis ay gumawa ang Diyos ng tao para yung tao ay maging representation ng Diyos sa balat ng lupa. When man sinned, nung magkasala po ang tao, gumawa ang paraan ng Diyos na ibigay ang Panginoong Jesucristo sa balat ng lupa para lahat ng mananampalataya sa Kanya ay maging representasyon ng Diyos sa balat ng lupa. Ikaw na mananampalataya at ako, hindi ka nabubuhay sa balat ng lupa for your own. You are a representative of God on this earth. Kung ano ka at anong pinapakita natin sa mundong ibabaw, yun yung Diyos mo na meron na sinasabi mo. Kaya pag sinabi mong I am a Christian at hindi makita ang Kristyanismo sa iyo, ikaw mismo ang sumisira sa Diyos ng Biblia. Kaya sana maintindihan po natin, mission work is not simply the work of God and work
of the missionaries o work ng Diyos sa mga misyonero sa balat ng lupa. It is our work, my work, and your work, to be a representative of God on this earth. Kaya ang Diablo, hindi po yan titigil to stop everything. Stop us, persecute us, or gagawa siya ng paraan, tatama rin tayo sa ministry ng Diyos. Iba-iba po ang mukha nito. Kaya samahan niyo po ko. As we study the second convert at Philippi. At makikita po natin yan in chapter 16, verse 16 hanggang verse 40. Ang unang bahagi po niyan, yung verse 16 to 24, the opposition. The opposition. Ang verse 25 hanggang verse 40, hanggang matapos po yung Act 16, the salvation. The opposition, the salvation. Gusto ko sanang lagyan ng title ito ni The Providence of God. But sasabihin ko na lang po bakit the providence yung main idea po sana pag-uusapan. But let's go to the immediate context is the second convert at Philippi. Ayoko po itong palakihin yung issue that Pastor, meron pong naligtas maliban dyan sa Philippian jailer. Yes, totoo po yan. Ang pamilya po ni Lydia ay naligtas sa pananampalataya. Ang gusto ko lang sabihin, ito po yung nakalathalang pangalan at gusto ko po siyang talakay na separate. Kaya linagay ko lang siya the second convert. Pero kapag tiningi-tingin natin, pastor yan ba yung second convert? No. Dahil dun po sa verse 15, malinaw naman na sinabi niya, and after she was baptized and her household as well, she urged us saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to us, to my house, and stay. And she prevailed. Si Lydia naligtas kasamang kanyang buong sambayan. Kapag literal na pag-uusapan, pastor, naligtas siya ba, si Philippian jailer ba ang second convert on a literal sense? No. Pero sa pagkakalathala po ng pangalan, siya po yung pangalawang convert. Okay? Ano ang senaryo? Mga kapatid, hahating ko po ito. No? Yung next Sunday, ang take upin ko po will be the salvation process. Iunahin lang po natin yung kalahati po nito. Mahaba yung susunod, ito muna. Anong nangyari sa kwento? Mga kapatid, pumunta si Pablo hindi sa sinagoga, mukhang walang sinagoga sa lugar ng Philippi. Sa lugar din ng Pilipos o ng Philippi ay walang 10 Hudyo na kung bakit wala silang sinagoga. Pero hindi natapos dito yung konsepto ng pananampalataya ng mga tao o sa kanilang mga Diyos. Sa Philippi, meron silang tinatawag na prayer place. At malapit po ito sa ilog. Alam po ito ni Pablo na merong ganitong mga pagkakataon na pwede siyang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya ito po yung kanyang destination. Nangaral siya sa lugar na ito, place of prayer. Pagkatapos, merong nagkaroon ng isang mananampalataya na ang pangalan ay Lydia. At sa kanyang pananampalataya, siya po ay nagpabautismo. Diba? Ang saya, no? At sa kanyang katuwaan, sa kanyang pananampalataya, niyaya ang mga misyonero, sila Pablo, si Silas, si Timoteo, ganon din po si Dr. Lucas, na magstay sa kanilang bahay. And then, makalipas ang mga araw, tingnan natin ulit anong gagawin ni Apostol Pablo. We will see the opposition. Verse 16. As we were going to the place of prayer, same destination po, ito yung target place niya ulit. Tutungo siya sa place of prayer. Dito siya nagsimula dati, ngayon tutungo siya ulit sa lugar na ito. Para saan? Para mag-ibanghelyo at magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya lang, meron silang nakita ang babae.
babae na naman, ano? Kaya yung iba pong mga ngaral ay ginagawa nilang pinagsasama itong text na to, ang verse 11 hanggang verse 24, pinagsasama para talakayin ng dalawang babae, Lydia and the possessed young lady. Ano ang meron sa babaeng ito? Yung babae, mga kapatid, ay meron daw siyang spirit of divination. Ibig sabihin, nasasaniban po ito. Nasasaniban, possess. Dahil sa kanyang pagsasabi ng fortune telling, yung kanyang mga amo ay kumikita. Merong tao, merong demon. Meron silang alagang babae na yung babae ay demon possess. Pinagkakakitaan. Kita niyo po kakaiba, no? Ito yung demon possess na pinagkakakitaan nila. Meron silang kasaysayan patungkol dyan na merong yung idea, mga kapatid, ng spirit dito is, the idea is like python. At yung python ay natalo kay Apollo. At ngayon yung Apollo para sa mga Grego ay pinagmumulan siya ng idea kung ano ang meron sa future. Kaya yung babae daw ay meron siyang kaugnayan sa Apollo o kay Apollo kung bakit siya nakakapag-fortune telling. May kita dito, sa Pilipinas lahat pinagkakakitaan, pati po yung naglilimos. Yung mga badyaw, chismis, meron naghahatid sa kanila. Sana naman huliin nila yung mga naghahatid para hindi na bumalik yung mga badyaw at magtrabaho sa kanila sariling lupain. Pero ano nangyari? Demon possess ay ay nandun sa kanila. Mga kapatid, ano yung lugar? Prayer place. Hindi ito nakukuha na kapag merong mga nasasaniban, kukuha kayo ng krus tapos ilalaban nyo dun sa demon possess. Hindi po yun nakukuha sa ganong bagay. Okay? Nanggugulo ba yung demon possess? Mga kapatid, magugulat kayo kung ano yung mga linya po ng babae. Ganito po yung linya ng babae. She followed Paul and us. Lagi siya nakasabay sa kanila, sumusunod sa kanila. Tapos ito ang kanyang sinasabi, these men are servants of the Most High God who proclaim to you the way of salvation. Kakagulat ba? Wala siyang sinabing masama. Wala. Actually, yung line niya, mga kapatid, ay linya po ito sa Old Testament pag ginagamit yung Most High God, patungkol po ito sa Diyos ng Israel. Hindi ito pangkaraniwang ginagamit ng mga tao. Ginamit niya, sinabi niya to, nitong mga taong ito ay servants. Mali ba yun? Maliban na sila ay servants of the Most High God? No. Hindi siya mali. At lalong hindi rin mali na sila'y nagpapangaral ng daan ng kaligtasan. Kung titignan po natin yung mga linya, di parang maganda naman. Parang tama naman. Actually, tama talaga siya. The Most High God, at itong mga nandun ay mga lingkod ng kataas-taas ang Diyos na naghahayag o nagpapahayag ng daan ng kaligtasan. Ano nakakainis? Ang nakakainis, mga kapatid, araw-araw niya itong ginagawa. Araw-araw. Mga kapatid, it's a warning to us. Hindi porke nagsasabi ng idea patungkol sa Diyos, ay nangangaral patungkol sa Diyos ng totoo.
Hindi lahat na humahawak ng Biblia, sasabihin natin, ito, Pastor, may hawak naman ng Biblia. Bisa lagi akong tinatanong sa ganon. Nag-attend ako sa isang church. Okay naman, may Bible naman ang gamit. Totoo po yun. Bible naman ang gamit. But yung Bible ba ay pinapangaral ng ayon? Pastor din ng tawag. O talo ka, ang gamit sa kanya ay bishop. Bible naman po yung hawak. At ginagamit niya ay Bible. Ang tawag sa kanila ay church. Para sa atin, church din. Ba't yung Bible ba ang pinag-uusapan? Alam niyo anong danger ng preaching in our days? Ito po yung danger ng preaching even in, sa mga simbahan na tinatawag nilang born again. Ang pinakamabili sa preaching ngayon ay ipapangaral mo ay mga bagay patungkol sa ethics. Ipangaral ang mga bagay-bagay na pangmoral. Yan daw po yung problema ayon sa isang mangangaral na sumulat ng Preaching Christ in the whole Bible. Sa halip na ipinapangaral yung layunin ng Diyos, kung bakit ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo, ang ipinapangaral is paano tayo pagpapalain ng Diyos habang ikaw ay nandito sa balat ng lupa. Kapag ikaw ay gagawa ng mabuti, God will bless you. Alam niyo, bakit ako nagsisimba every Sunday? Common idea, I want to be blessed. Pagpapalain ako ng Diyos. Alam niyo ba na ikaw ay nananambahan kasi gusto mong sambahin ng Diyos, hindi para ikaw ay pagpalain. Gusto mo itaas ang Diyos. If you look at it, Pastor, parang requirement sa akin, hindi ka sumasamba. Pagkaganon. Bakit ko pinagbubuti ang aking pag-awit? Because pinupuri ko ang Diyos. Isa, lagi akong ini-example ng mga pastor. Sabi, pagka nangangaral kayo sa mga eskwelahan, huwag kayong gamit ng praise the Lord. Sila, pastor, alam mo, hindi sila gumagamit ng mga ganon na mga terminolohiya. Alam niyo ba bakit hindi ginagamit basta-basta ang praise the Lord? May napatid. Anong sinigaw niya? Praise the Lord. Napatid siya, praise the Lord. Yung ibang mga ngaral, ginagawang expression yung praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Pag wala na siyang masabi in between, ginagamit po yun. Alam niyo bakit hindi ginagamit pangkaraniwan ang praise the Lord at hallelujah? Ang praise the Lord at hallelujah, ang highest form na ginagamit mo ang pangalan ng Diyos in music. Ulitin ko po. Ang pinakamataas na ginagamit na linya sa musika ng mga Hudyo ay yung idea o salitang hallelujah o praise the Lord. Kaya hindi ito ginagamit na 2-5. Kapag ka napatid ka, praise the Lord. Kapag ka wala ka na masabi, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ba ito ekspresyon? Hindi ito yung ekspresyon na walang kabuluhan. Ito ay buong katuwaan na binabanggit at sinasabi ng mga Hudyo na punong-puno ng paggalang sa Diyos. Ngayon, kung wala kang masabi at in between sinasabi mo ang praise the Lord, punong-puno ba ng paggalang yan? Kahit po yung paggamit ng amen. Ginagamit nila in between. Amen. Dalawa ang meaning po ng amen is agree at pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng pahayag. Kung ginagamit mo, do you agree? O sige, do you agree?
Pero ingat po tayo, it is the name of Jesus Christ. Kahit ikaw ayaw mong ginagamit yung pangalan mo in between. Gusto niyo ba yung pangalan niyo, ginagamit niyo sa bawat pangungusap, lalagay yung pangalan mo doon sa dulo. Kay buti ng Diyos, bobot. Maganda ba? Pinagpala tayo ng Diyos, bobot. Pangit pa, subukan niyo pangalan niyo. Masakit sa tenga. And then we tend to abuse. Tapos ay nag-attend naman ako church pastor, na ginagamit nila yung Biblia. Mga kapatid, the devil also use words from the Bible. And then this divert us from the proper worship. At inilalayo ka mismo sa Diyos. Pagagawan ka ng isang bagay na lalayo ka sa Diyos, parang tama din naman. Pero alin na mas tama? Intindihan niyo ako, mga kapatid. Ang Diablo, hindi ka nilalayo na directly, ilalayo ka lang. Ilalayo ka rin ng Diablo sa seemingly right. Hanggang mapansin mo, di ka na naglilingkod. Tingnan niyo po, how you serve the Lord. Naglilingkod pa ba talaga ako o naglilingkod lang ako by my own terms? Hindi siya maximum effort, it's the minimum. Hanggang pinaka, alam niyo yun? To the minimum effort, tapos hanggang doon na lang ang iyong service to the Lord. To the minimum. How is our service? Are we on the minimum or are we on the maximum service? Baka nagtrabaho ng diablo sa ating puso't kaisipan. May gagawin ka pa, di ba? Ikaw na lang ang naglilingkod, di ba? Naglilingkod ka naman. Ang galing na mag-feed ng diablo, di ba? And then we turn and move away. Kung mapansin po natin, isang parang pastor advantage yan. Yung demon possessed na nagsasabi na siya ay mga lingkod ang mga to. Alam niyo ba na hindi yun advantage? Una, kung sana kung minsan lang sinabi, okay lang. Mga kapatid, hindi. Habang sinusundan sila, sumisigaw yung babae, ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos at sila'y nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Ulit-ulit po ito. Hindi may presenta ang tamang gospel. Ano ang ginawa ni Paul? And this she kept doing for many days. Di naman siya minsanan. Many days, paulit-ulit. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. It is annoying. Bakit? Ulit-ulit. For many days. Hindi po ito minsan. Hindi po siya minsan. Pero anong kanyang ginawa? Inutusan niya, ulitin natin yung linya, no? Sabi po dun sa linya ni Pablo, I command you, inuutusan kita sa pangalan ni Jesucristo. Sino po yung nag-uutos? Si Paul. Ang mga apostoles ay mayroong pong otoridad mula sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo na gawin po ang bagay na to. I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Pastor, para yata masyadong emphasis mo dyan. Kasi ganito, ang binigyang otoridad para gawin to ay mga apostles. Signs of the Apostles para malaman nila na mayroong ngang kapangyarihan at totoong sinasabi ng mga apostoles. Dominant pa rin at palibit pa rin ginagamit, gagaling ka sa ngalan ni Jesus. Amen.
Is it a command? Or is it a prayer? Aalis ang demonyo sa ngalan ni Jesus. Is it a command or a prayer? Paboritong gamitin. Alam niyo, masarap pakinggan yan eh. Gagaling ka in Jesus' name. Aalis ang iyong sakit in Jesus' name. Alam niyo, hindi ko siya makita na ito ay isang panalangin. Ito ay isang utos na merong daw karapatan ng mga mananampalataya na gawin po yon. Mga kapatid, apostol lang po yung gumagawa nun. Apostol lang. At pag ginawa po ng apostol yun, diretso po yun, nagagaling. Ano nangyari? Ito yung mga linya na nangihila sa mananampalataya sa tamang gawain sa pananampalataya. Instead of praying, sasabihin niya, in Jesus' name, gagaling ka. Utos. Ang masakit, di man sila gumaling. Ba't uulitin pa rin? Alam na ba, hindi tama yung ginawa? At walang nangyari nung ginawa yan. Uulitin pa rin. Gagaling ka in Jesus' name. At least dalawa na po yung narinig ko na ginawa niya, namatay. Dalawa, hindi magkakilala. Hindi ko rin kakilala yung isa. Gagaling ka sa pangalan, in Jesus' name, gagaling ka. Namatay po yung tao. At ko alam, inimbitahan po ko para mangaral sa kanyang burial service. Namatay siya. Sabi ko, bakit? Paano namatay? Pumunta doon sa Jesus Miracle Crusade sa Baguio, sabi niya. Tapos, sinabihan siya, gagaling siya sa ngalan ni Jesus. Kailangan na niyang check up sa araw na yon. Namatay. Neglecting the check-up. Sabi, Pastor, is the providence of God. Yes, it's the providence of God. Pero, there is a human responsibility to it. Mga kapatid, Pastor, ina-attack mo lang yung in Jesus' name. One is abuse. Second, ito yung mga ideas na inilalayo ka sa Diyos. Kahit po yung pag-iibanghelyo, wala tayong mahanap sa Biblia na inuutusan ng tao na natanggapin niya si Jesus Christ to be saved. Pero pilit pa rin pong ginagamit. Kahit po yung mga ganitong Biblia, hindi ko po ito alam, po nilagyan doon sa likod. Na ikaw ay susunod sa panalangin. Meron silang inilalagay sa likod na ikaw ay susunod sa panalangin. Wala tayong mahahanap. Pero yun ang pinakamadaling gawin. Kaya maraming mga mananampalataya that move away from Christianity. Kahit po yung nagkaroon ng evangelism explosion at ginawa sa Lingayen Grandstand, ang daming tao, as in maraming tao. Ang lesson, yung 2 tulisan. Hindi tinalakay ang gospel, pero ang daming lumapit doon sa harapan, ni hindi nila alam anong ginagawa nila doon sa harapan. Tapos bigla na lang silang pinag-pray na tinatanggap nila si Jesus Christ without the gospel. Hindi ko alam kung nag-repent sila. Pero doon sa pangangaral ng pastor, wala siyang sinabi about pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Jesus Christ. Pinakikinggan ko yung English kasi yung preaching, Tapos yung
Yung interpreter, kakilala ko. As in, kakilala ko po yung interpreter. Gusto na nang i-share ang gospel, pero nung nagsalita ulit yung speaker, nag-iba, nag-shift siya. Sinundan niya yung speaker kasi nga interpreter siya eh. Alam niyo yun, malapit na nag-share yung gospel, tapos biglang sinabi ng pastor, iba? Tapos nang itatagalog na niya, nag-iba na rin yung kanyang tono kasi hindi na yun yung preaching. Hindi na yung gospel presentation ang meron. Pero ang daming lumapit at pinatanggap. Para saan? Para marami lang masabi na tumanggap. The gospel is that preach. Kaya mga kapatid, pag pinag-usapan natin ng Diablo, hindi po ito isang trabaho na haharang ang Diablo sa'yo, babawalan ka lang sa presentation ng gospel, tapos na. Gagawin niya rin na ilalayo ka niya sa ministry. Ganun lang kasimple yun. Tatama rin yung tao sa pag-share ng gospel. Kailan niyo huling sinyer ang gospel? Kasi meron pa tayong gagawin na ibang bagay. And let's forget the gospel presentation. Ito po yung ginagawa ng Diablo. At hindi lang naman Diablo ang haharang sa atin in pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Kahit po mga tao na walang pananampalataya. By the way, bakit pinalaya ni Paul yung evil spirit sa babae? Maliban na yung babae ay annoying na siya, kakainis na dahil ulit-ulit siya nagsasalita. Isa pa, ayaw ni Pablo na makonekta siya sa sistema ng demon possess. Ayaw niya na magkasama sila. Ayaw na isipin ng mga tao na si Pablo, kasama niya yung Diablo. Kaya kailangan niya palayasin. At hindi lang sa Diablo nagmumula ang opposition, kahit sa mga tao. Verse 19. But when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. Okay, naladkad po sila. Sino? Yung may-ari. Bakit? Hindi na sila kikita eh. Wala na magpo-fortune telling. Wala na magsasabi wala na manghuhula para sa mga tao dahil dito hindi na sila kikita. Sino rin ang hindi makikinabang? Hindi rin makikinabang yung mga rulers ng Philippi. Bakit? Bago sila maggumawa ng mga bagay ang mga rulers ng Philippi, nagtatanong muna sila dun sa babae. Kasi fortune teller nga siya. Tinatanong at aalamin kung ano mga nangyayari. At saan dinala? Marketplace. Ito ay magkaiba sa lugar po natin. Sa marketplace, nandito yung mga kargador na walang trabaho na nakatambay at iba pang mga tao na walang trabaho, naghahanap ng trabaho. Malimit na katambay. Hindi na ngayon. Kukunti po yung kargador dito. Hindi ko po alam kung maraming kargador dito. Di ako masyado nakakakita. Pero meron. Mailan po sila na nagkakarga, tutulungan ka magbuhat, na magbabayad ka with certain amount. Ang marketplace nun, kung bakit nagkakaroon ng pangangaral sa marketplace, kasi nga yung lugar na to, lugar ng mga naghahanap ng trabaho, lugar ng social work ng mga tao, lugar din po ito ng mga hukom nila. Kaya pansin nyo kung saan sinala din nila? Sa marketplace. Kaya yung pangangaral dati sa palengke, okay lang kasi may nakikinig at merong pwedeng makinig. At hindi ito ang ginagawa yung pangangaral sa mga busy na lugar at sasabihin natin na nangaral kami sa mga lugar ng palengke kamukha ni Paul. Kay Paul, merong listener. Ewan ko sa palengke natin, baka yung mga nagtitinda, I hope, nakikinig po sila. Pero yung mga dumadaan, namamalengke, they have their own business na kailangan nilang matapos, makapamalengke sila dahil magluluto pa sila sa bahay.
Noon, sa panahon ng mga to, mabagal po yung sistema ng mundo o ng mga tao. No, mabagal na yung Pilipinas, mas mabagal pa noon. No, tandaan niyo po, ang Pilipinas ay hindi nagmamadaling lugar. Mabagal po yung sistema natin, lalo sa mga tarim. Anong ginawa? Kinaladkad po sila. Kakaiba, kakatuwa, no? O nakakatawa. Si Pablo dati gumagawa niyan. Ngayon siya naman. Kinaladkad. Tapos anong ginawa? Verse 20. When they had brought them to the magistrates, they said, "These men are Jews, and they are disturbing the city." Pansin niyo mga kapatid, dalawa lang ang kakalad ka rin dyan. Dalawa lang ang ikukulong lang ay si Paul and si Silas. Alam mo bakit? Si Lucas mukhang hindi siya Hudyo. Si Timoteo ay Greek and Jew. Si Paul ay Jew. Di nila alam, Romano na siya by citizenship. Si Silas ganon din. Kaya yung dalawa po yung kinaladkad. Yung dalawa hindi. Okay, para maintindihan niyo po. Kaya pagdating natin sa next Sunday, yung nasa bilangguan na po sila, mga kapatid, mapapansin po ninyo, dalawa lang ang nakakulong, hindi kasama si Dr. Lucas at si Timoteo. Bakit? Mas pansin niyo naman yung lunya ng mga nagdala sa kanila. These men are Jews, mga Hudyo. They are disturbing our city. At tandaan po natin, si Silas ay galing sa Jerusalem Church. Malamang-lamang Hudyo nga po yan. Okay? Anong gulo ang ginagawa nila? They advocate customs that are not lawful for us as Romans to accept or practice. O nagtuturo daw sila ng mga kostumbre na hindi dapat ginagawa o hindi ginagawa ng mga Romano. Una, false yun. Hindi nila sinasabi yun. Hindi sila nangaral patungkol sa customs. Kaya na nangyari in verse 22. The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore the garments off them and gave orders to beat them with rods. Ang hirap no? Ganito po pag nararanasan nila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo, di pa tayo nakakaranas yan. Di na tayo nagtuturo o nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kakaya naman tayo, no? Minsan na natin ibahagi ang salita ng Diyos. Binugbog ka na ba? Tapos sumatras na tayo. O tinatamad lang tayo. Binugbog Hinambalos. Hindi ko makalimutan yung isang manggagawa ng Diyos sa Romania. Hinuli siya at hinarap sa mga tao. Sabi niya, pagka nagsalita ka pa patungkol sa salita ng Diyos, sa Jesus Christ, sa Jesus na yan, hahambalusin ka namin. Then sabi niya, kung magsasabi ba ako patungkol kay Jesus Christ, hahambalusin niyo ako, hahayaan niyo ako magsalita. Oh, pero hahambalusin ka namin. They made the agreement. Nagtuloy yung pastor. Nangaral pa rin. Habang nangangaral, inahambalos. Ang aral, inahambalos. Kasi gusto niyang gawin ang kalooban ng Diyos. And the mayor was saved. Isa sa mayor sa Romania ay born again at doktor. Paano kung walang nangaral doon? Baka ikaw din, nilalagay ka ng Diyos sa lugar na ikaw ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Magbabahagi ka ba? Wala pa tayo sa ganitong kalagayan, no? Then sabi sa 23, and when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Alam niyo, obedient yung Philippian jailer.
Tingnan niyo po ang 24. Having received this order, he put them into the inner prison. Sana ganun lang. And fastened their feet in the stocks. Tingnan po natin gaano kasaya itong kulungan. Dalawang bahagi ang kulungan ng karaniwan ng mga Romano. Yung unang bahagi ay pwede kang mabisita ng mga tao. Ang kamag-anak mo, pwede bumisita doon sa labas na bahagi. Yung inner part, madilim pong part po yon. Pagka doon ka nilagay, walang makakabisita sa iyo. Masyado sigurista yung jailer. Inilagay din sa loob na walang makakabisita sa kanila, kahit si Dr. Lucas at si Timoteo, hindi sila pwedeng tingnan. Tapos doon sa loob, kinadena pa sila sa kahoy. Yun po yung ibig sabihin nito. Yung paa nakakadena sa kahoy. Ito maganda, hindi isang paa lang. Sabi niya, feet. Ganun kahirap yung pinaglagyan. Ang tanong, will I continue in the ministry? Sana kung talagang wala ka nang magagawa. Merong isang misyonero sa India, tapos na-save yung isa sa kanila. Tapos yung misyonero din na daw bumalik. Hinanap siya nung naligtas. Okay? Tapos may nabit siya mga British. Sabi niya, may hinahanap akong tao. Misyonero po ito, tapos na-born again ako dahil sa kanya. Then nakita rin nila sa lugar po nila. Wala na sa India. Tapos pinuntahan, bakit ka umalis? Sabi, di ka na bumalik. Binawalan na ako ng ang mahirap, Kristiyanong bumawal. Binawalan na ako ng gobyerno na bumalik sa inyo. Kaya hindi na ako nakabalik. Tapos kinuwento niya yung ministry niya. Sabi niya, ang dami na ligtas. Sana makita mo, kaya lang di ka na nakabalik. Kaya dahil malaya na ulit, pinabalik na po siya para makita niya yung ginawa ng Diyos. Paano kung hindi siya pumunta noon? Wala naligtas. Kaya mga kapatid, titigil ba tayo sa gawain ng Diyos na binibigay sa atin? Ikaw, yung ministry mo, may hadlang ang diablo o tamad ka lang? Alin tayo doon? Mabuti pa nakikipagbaka ka na may laban. Ang mahirap, sarili mo ang kalaban mo, hindi ka na nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil tamad ka lang. Mas malungkot po yun. Bakit tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? Alalahanin niyo po ang original na plano ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng tao para maging representative ng Diyos. Gumawa ng kasalanan ng tao. Gumawa ulit ng paraan ng Diyos, ibinigay si Jesus Christ para lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ will be the representative of God on this earth. Isa ka doon. At isa ka sa inuutusan ng Diyos na ibahagi ito sa iba para maabot at dumaming representasyon ng Diyos at darating yung panahon na kukuhanin lahat yan at isasama sa kanyang sambahayan. Mga kapatid, hindi natatapos ang mga hindrances sa pananampalataya. Titigil ka ba o magpapatuloy? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa tulong at gabay niyo po sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan po kami na maging lingkod po ninyo at manggagawa sa inyong ubasan. Nawa hindi kami tamarin at lumayo sa inyo kamukha ni Dimas. But we'll continue in the ministry. Mahirap man. Sana hindi naman yung katamaran namin o yung ayaw lang namin ang maging dahilan para tumigil kami sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Na kahit ng Diablo, hindi mapipigilan ang iyong providensya para ang inyong salita ay may bahagi. Tulungan kami, Aming Diyos, ibalik ang alab sa aming mga puso. That will serve again and continue to serve
at abutin po ang iyong mga hinirang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito po ay aming dalangin.